Inabandona ng sariling ina ang kanyang mga anak sa gitna ng naglalagablab na apoy para lamang iligtas ang kanyang mga alahas. Si Ray, ang hamak na yaya, ang siyang nag-alay ng sariling balat at dugo upang maging kalasag ng mga batang walang malay. Ngayong itinakwil siya at itinuring na halimaw dahil sa kanyang mga sugat, paano niya mababawi ang dignidad na ninakaw ng mapang-aping amo? Masusukat ba ang pagiging ina sa dugo o sa lalim ng peklat ng sakripisyo? Isang kwento ng muling pagkabuhay mula sa abo ng kataksilan. Huwag kang mag-alala, Lucas. Isang pirasong basahan lang naman si Ray sa bahay na ito. Ni hindi nga siya marunong lumaban. Pirma lang niya ang kailangan ko para makuha ang buong kontrol sa mga ari-arian na iniwan ng matandang Ashford. At pagkatapos nyon, itatapon ko siya sa kalsada na parang dumi. Ang boses na yon ni Genevieve, na dati ay tila musika sa aking pandinig, ay biglang naging tila isang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo ako sa labas ng kanyang silid. Hawak ang isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw na dinala ko para sa kanya dahil dumaing siya ng bahagyang sakit ng ulo kanina. Sa kabilang kamay ko naman ay bitbit ko ang isang cardigan na tinahi ko ng kamay para sa kambal dahil alam kong lumalamig na ang panahon at madaling magkasakit ang mga bata. Nanginig ang aking mga daliri. Ramdam ko ang init ng sabaw na tumatagos sa telang hawak ko. Ngunit ang buo kong katawan ay tila binalot ng yelo. Isang pirasong basahan. Iyon pala ang tingin sa akin ng babaeng itinuring kong kapatid. Ang babaeng pinag-alayan ko ng halos 10 taon ng aking buhay. Simula nang mamatay ang matandang Don Ashford na siyang kumuha sa akin mula sa ampunan, wala akong ibang inisip kundi ang magsilbi sa pamilyang ito bilang tanda ng aking utang na loob. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa aking mga kamay. Ang aking mga palad ay magaspang, puno ng maliliit na peklat mula sa mga aksidente sa kusina at paglalaban ng mga masaselang damit ni Genevieve sa pamamagitan ng kamay upang hindi masira ang mamahaling tela. Ang bawat sugat, ang bawat pagod, ang bawat gabing puyat ako sa pag-aalaga sa kambal habang si Genevieve ay nasa mga mararangyang party. Lahat ng yon ay ginawa ko ng bukal sa loob. Akala ko, bahagi ako ng pamilyang ito. Akala ko, ang pagmamahal ko sa kambal ay sapat na para ituring akong tao. Ngunit sa loob ng silid na yon, narinig ko ang maharot na tawa ni Genevieve kasunod ng boses ng isang lalaki. Si Lucas, ang mortal na kaaway ni Kale sa negosyo. Sigurado ka bang hindi maghihinala si Kayleigh? Masyado siyang matalas. Wika ni Lucas. Ang boses niya ay pununo ng mapanguyam na kagalakan. Matalas? Lucas, bulag ang asawa ko pagdating sa akin. Konting luha lang at kunwaring paglalambing, naniniwala na siya agad. At si Ray? Siya ang magiging perpektong scapegoat natin. Kapag nawala ang mga dokumento, siya ang huling nakita sa opisina. Sino ang maniniwala sa isang hamak na yaya lababan sa akin? Naramdaman ko ang isang malakas na pintig sa aking sentido. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo sa aking kaluluwa. Ang mundong binuo ko sa loob ng mansyong ito, ang mundong puno ng malasakit at katapatan, ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang pala ako alipin sa paningin niya, kundi isang kasangkapan na nakatakdang isakripisyo para sa kanyang pansariling kaligayahan. Napatingin ako sa pintuan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok at itanong kung bakit. Bakit sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa kanya at sa kanyang mga anak, nagawa niya akong tratuhin ng ganito? Ngunit ang aking lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato. Walang boses na lumabas. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila isang tambol na nagbababala ng paparating na bagyo. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi lumilikha ng anumang tunog sa makapal na alpombra ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad
sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang makarating ako sa dulo ng pasilyo, malapit sa silid ng kambal, narinig ko ang mahinang iyak ni kabilang silid. Si Kara o si Caleb, agad na kumutitap ang aking instinto bilang ina-inahan nila. Kahit sa gitna ng ganitong kataksilan, ang kapakanan ng mga bata ang unang sumasagi sa isip ko. Pumasok ako sa nursery at nakita ko ang kambal na mahimbing na natutulog. Ngunit ang isa sa kanila ay tila binabangungot. Nilapitan ko sila at marahang hinaplos ang kanilang mga noo. Ang kanilang balat ay kasing lambot ng seda, kasing dalisay ng umaga. Sila lang ang dahilan kung bakit nanatili ako rito sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Cal. Si Cale, ang lalaking lihim kong hinahangaan dahil sa kanyang katatagan, ngunit labis kong kinatatakutan dahil sa kanyang kapangyarihan. Paano kung maniwala siya sa mga kasinungalingan ni Genevieve? Paano kung itaboy din niya ako? Habang nakatayo ako roon, sa gitna ng kadiliman ng nursery, isang kakaibang amoy ang biglang humalik sa aking pangamoy. Hindi ito ang amoy ng lavender na madalas kong gamitin sa kanilang mga unan. Hindi rin ito ang amoy ng gatas. Ito ay amoy ng usok. Maasim, masangsang, at mabilis na kumakalat. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang isang manipis na hibla ng usok na pumasok mula sa ilalim ng pinto. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga babala ni Genevieve kanina tungkol sa pagtatapos ng lahat ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Hindi lang pala pagtatapon sa akin ang balak niya. Mabilis akong lumapit sa bintana at tumingin sa ibaba. Ang bahagi ng kusina at ang bodega sa ilalim ay nilalamon na ng kulay kahel na apoy. Ang liwanag nito ay tila isang gutom na halimaw na handang lumamon sa lahat ng madadaanan nito. Walang tunog ng alarma, walang sigaw ng babala. Ang katahimikan ng mansyon ay tila sadyang ginawa para maging isang libingan. Tumingin ako sa kambal. Ang kanilang maliliit na dibdib ay payapang tumataas at bumababa. Walang kamalay-malay na ang kamatayan ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kanila. Sa sandaling iyon, ang takot sa aking puso ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Maaaring turingan akong basahan ni Genevieve, maaaring hamakin ako ng buong mundo, ngunit hinding-hindi ko hahayaan na masaktan ang mga batang ito. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para protektahan ang pamilyang ito. Bakit sa huli, ako pa rin ang itatapon sa gitna ng kawalan? O mas malala pa, bakit ako ang pinili nilang ialay sa apoy? Naramdaman ko ang init na dahan-dahang tumataas mula sa sahig. Ang usok ay nagiging mas makapal, tila isang madilim na kumot na naggagapos sa aking hininga. Kinuha ko ang isang kumot at binasa ito ng tubig mula sa pitsel sa tabi ng Binalot ko ang aking sarili at ang aking mga bisig ay handa ng sumagip sa pinakamahalagang kayamanan ng aking buhay. Ngunit bago ko pa man mabuhat ang mga bata, narinig ko ang isang malakas na paglagapak mula sa labas ng nursery. Ang pinto ay tila hinarangan mula sa labas. Sinubukan kong puyuhin ang trangka ngunit hindi ito gumagalaw. Genevieve! Sigaw ko. Ang boses ko ay basag at puno ng desperasyon. Ang mga bata! Nariyan pa ang mga bata sa loob. Ngunit ang tanging sagot na narinig ko ay ang papalayong mga yabag ng sapatos na takong sa sahig at ang nakakangilong langit-ngit ng apoy na tila tumatawa sa aking hapis. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, dito ba magtatapos ang lahat sa loob ng isang silid na unti-unting nagiging hurno? Ang bawat hininga ko ay tila paglunok ng mga bubog. Ang makapal at maitim na usok ay parang isang higanting kamay na sumasakal sa aking leeg. Pilit na binubura ang huling bakas ng hangin sa aking mga baga. Sa gitna ng lumalakas na dagundong ng apoy, narinig ko ang mahinang ubo ni Kara at ang gulugulong paghinga ni Caleb. Hindi sila nagigising,
Marahil ay dahil sa lason ng usok na unti-unti nang nagpapatulog sa kanilang maliliit na sistema. Hindi ko kayo pababayaan. Bulong ko. Kahit na ang sarili kong boses ay halos hindi ko na marinig. Pangako ito ni Yaya Ray. Gamit ang buong lakas na natitira sa aking nanghihinang katawan, muli kong hinampas ang pinto ng nursery. Alam kong nakalak ito mula sa labas. Ramdam ko ang init ng kahoy na tila nanunuot na sa aking mga palad. Sa kabilang dako ng pinto, sa gitna ng malalakas na pagsabog ng mga kagamitang nababasag, narinig ko ang isang boses. Isang boses na puno ng pagmamadali, ngunit walang bakas ng pag-aalala para sa mga batang nasa loob. Bilisan mo, Lucas! Ang vault sa loob ng closet, bitbitin mo na lahat! Sigaw ni Genevieve. Paano ang mga bata? Narinig ko ang sigaw ng yaya. Tugon ng lalaki. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay ng naglalagablab na apoy. Pagkatapos, narinig ko ang malamig na sagot ni Genevieve. Hayaan mo sila. Isang aksidente ito, Lucas. Walang makakaalam. Kapag nawala sila, wala nang hahadlang sa atin para makuha ang lahat ng yaman ni Kale. Tara na. Ang kanilang mga yabag ay mabilis na lumayo. Unti-unting nilamon ng ingay ng nasusunog na mansyon. Ang bawat hakbang nila ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Paanong ang isang ina ay nagagawang iwan ang sariling dugo at laman sa gitna ng impyernong siya mismo ang gumawa? Ang ginto at alahas ba ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng mga anghel na ito? Hindi na ako sumigaw pa. Alam kong walang tulong na darating mula sa kanila. Tumingin ako sa paligid. Ang kisame ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak at ang mga dila ng apoy ay dahan-dahan nang bumababa mula sa mga kurtina. Binuhat ko si Kara at Caleb, ang bawat isa sa aking mga bisig. Napakabigat nila. O baka sadyang nanghihina na ang aking mga tuhod. Pumunta ako sa pinakamalayong sulok ng silid kung saan wala pang masyadong apoy. Ipinatong ko sila sa sahig at binalot ng basang kumot na kinuha ko kanina. Alam kong hindi sapat ang tanging kumot na ito para iligtas kami. Sa isang malakas na pagyanig, ang bahagi ng itaas na palapag ay bumigay. Isang malaking tipak ng nagbabagang kahoy mula sa kisame ang diretsong babagsak sa kinaroroonan ng kambal. Wala nang oras para mag-isip. Wala nang oras para matakot. Ibinagsak ko ang aking sarili sa ibabaw ng mga bata. Naging kalasag ako, naging bubong ako, naging pader ako. Isang matinding sakit ang gumuhit sa aking likuran nang dumapo ang nagbabagang kahoy sa aking balat. Narinig ko ang tunog ng sarili kong laman na tila naluluto sa tindi ng init. Ngunit pinigilan kong sumigaw. Ayaw kong magising ang kambal sa takot. Ayaw kong ito ang huling marinig nila mula sa akin. Kaya nyo yan. Konti na lang. Pilit kong pagpapalakas ng loob sa kanila kahit na ang paningin ko ay unti-unti nang nagdidilim. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang init ay nanunuot sa aking mga buto. Tila gustong tunawin ang buo kong pagkatao. Sa bawat pagpatak ng aking luha, agad itong natutuyo dahil sa singaw ng paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, ang tanging iniisip ko ay ang init ng maliliit na katawan ng kambal sa ilalim ko. Buhay sila. Humihinga pa sila. Sa gitna ng aking malabong paningin, nakita ko ang pagpasok ng isang liwanag mula sa bintana. Hindi ito ang liwanag ng apoy. Ito ay ang asul at pulang ilaw na nagmumula sa labas. Ang sirena ng mga bumbero ay tila isang awit ng pag-asa na nagmumula sa langit. Nariyan na sila. Kara, Caleb, ligtas na kayo. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid nang bombahin ng tubig ang silid. Ang usok ay naging puti at makapal hanggang sa marinig ko ang pagkawasak ng pinto ng nursery. May mga boses na sumisigaw, mga mabibigat na yabag ng bota at ang paghawak ng mga kamay sa aking balikat. May nakita kaming survivor, isang babae,
Ginawa niyang pananggalang ang sarili niya para sa dalawang bata. Sigaw ng isang lalaki. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Gusto kong makita kung sino ang kumuha sa mga bata. Ngunit ang talukap ng aking mga mata ay tila selyadong bakal. Ang huling naramdaman ko ay ang pag-angat ng aking katawan mula sa sahig at ang malamig na hangin ng gabi na humalik sa aking mga sugat. Bago tuluyang lamunin ang kadiliman ng aking diwa, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa labas ng mansyon. Isang boses na puno ng kalituhan at takot. Ang mga anak ko! Nasaan ang mga anak ko? Si Kale iyon. Gusto ko siyang tawagin. Gusto kong sabihing narito sila. Ligtas sila dahil hindi ko sila binitiwan. Ngunit ang aking dila ay wala ng lakas. Ang tanging naiwan sa akin ay ang alaala ng malamig na tawa ni Genevieve at ang katotohanan sa gabing ito, namatay ang lumang Ray, ang yaya na laging sumusunod at tumatahimik. At sa gitna ng abo at usok, isang bagong pagkatao ang nakatakdang isilang. Isang pagkatao na may mga peklat na hindi kailanman mabubura, ngunit may pusong mas matigas pa sa brilyante. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Ray. Kung hindi ka naging pabaya sa pagbabantay sa mga anak ko, hindi sana sila muntik nang mamatay. At tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tila isa kang sumpa na nanunuot sa aming pamilya. Ang boses ni Genevieve ay tila isang malamig na hanging pumasok sa loob ng puting silid ng ospital. Idinilat ko ang aking mga mata, ngunit ang bawat pagkurap ay tila paghila ng libu-libong karayom sa aking talukap. Ang amoy ng gamot at kemikal ay sadyang masangsang. Mas matindi pa sa amoy ng usok na pilit kong kinalimutan. Gusto kong sumagot. Gusto kong isigaw ang katotohanan na siya ang umabandona sa amin. Ngunit ang aking lalamunan ay tila isang tuyot na desyerto. Walang tunog na lumabas, kundi isang mahinang ungol ng hapdi. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay, ngunit napatigil ako nang makita ko ang makapal at maputing benda na bumabalot sa aking balat. Ang bawat bahagi ng aking braso, ang aking balikat at ang aking likuran ay tila nakagapos sa isang mahigpit at mainit na yakap ng mga telang ito. Ramdam ko ang tibok ng aking puso sa bawat sugat, isang ritmo ng paghihirap na tila ayaw huminto. Gising ka na pala! Wika ng isang boses na mas lalong nagpabilis sa tibok ng aking dibdib. Si Kale. Nakaupo siya sa isang silya sa sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Hindi ko makita ang pasasalamat na inaasahan ko. Sa halip, ang nakita ko ay ang pag-aalinlangan. Kale, honey, huwag mo na siyang kausapin. Mabilis na singit ni Genevieve, sabay kapit sa braso ng asawa. Ang kanyang muka ay malinis, walang kahit isang bakas ng abo o usok. At nakasuot siya ng isang mamahaling itim na damit na tila lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging biktima. Sabi ng mga investigador, ang sunog ay nagsimula sa nursery dahil sa isang naiwang kandila. At sino pa ba ang huling naroon kundi siya? Napatitig ako kay Genevieve. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila nagbabanta na wag akong magkakamaling magsalita. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Mga luhang sadyang binuo para linlangin ang mundo. Ang sakit ng aking mga sugat sa balat ay wala pang kalahati sa sakit na naramdaman ko sa aking puso. Paano niya nagagawang baligtarin ang lahat? Nasaan? Ang mga bata? Ang tanging naibulalas ko sa gitna ng aking paos na boses. Ligtas sila, Ray, pero hindi dahil sa'yo. Ang malamig na sagot ni Kale. Tumayo siya at lumapit sa aking kama. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Sabi ni Genevieve, nakita ka raw niyang tumatakbo palabas habang sumisigaw at ang mga bumbero na lang ang nakasagip sa kambal. Bakit mo sila iniwan, Ray? Akala ko ba ay itinuring mo na silang sarili mong dugo? Gusto kong humagulgol,
Gusto kong sabihing ako ang naging kalasag nila, na ang mga benda sa katawan ko ay katibayan ng aking katapatan. Pero paano ako paniniwalaan ng isang lalaking ang tanging tinitingnan ay ang magandang mukha ng kanyang asawa? Sinasabi mo, iniwan ko sila? Tanong ko, ang bawat salita ay tila isang patak ng dugo mula sa aking lalamunan. Tingnan mo, ang likod ko, kalii. Sapat na ang nakita ko, Ray. Putol ni Kale. Ang mga peklat mo, ang mga sugat mo, baka bunga lang yan ng sarili mong kapabayaan sa pagtakas. Tumalikod siya, ngunit bago sila lumabas, may iniwan siyang isang salamin sa ibabaw ng aking lamesa. Tingnan mo ang sarili mo. Baka doon mo makita ang sagot kung bakit hindi mo na sila dapat pang makita. Nang makaalis sila, gamit ang huling lakas ng aking mga nanginginig na daliri, kinuha ko ang maliit na salamin. Dahan-dahan ko itong itinapat sa aking mukha. Isang malakas na pagsinghap ang kumawala sa aking bibig. Ang kalahati ng aking mukha, malapit sa aking leeg at balikat, ay mapula, kulubot, at puno ng mga paltos na tila mga uod na gumagapang sa aking balat. Ang buhok ko, na dati ay mahaba, at itim ay putol-putol at sunog ang mga dulo. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Hindi na ito si Ray na palaging nakangiti at maayos ang hitsura para sa pamilya Ashford. Ang nasa harap ko ay isang halimaw, isang nilalang na tila isinuka ng apoy. Binitiwan ko ang salamin. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila ang tunog ng pagkabasag ng huling piraso ng aking dignidad. Ang katahimikan ng silid ay muling binalot ng aking mga hikbi. Mga hikbi na walang tunog ngunit sapat na para yanigin ang aking buong pagkatao. Ito na ba ang kapalit ng aking sakripisyo? Ang bansagang pabaya? Ang bansagang halimaw? Ang utang na loob ko ba sa pamilyang ito ay kailangang bayaran ng ganito kabigat na halaga? Sa gitna ng aking kawalang pag-asa, naalala ko ang mainit na hininga ng kambal sa ilalim ng aking katawan noong gabing iyon. Buhay sila. Iyon ang mahalaga. Ngunit ang bawat pintig ng sakit sa aking likuran ay tila bumubulong sa akin ng isang mapait na katotohanan. Sa mundong ito, ang kabutihan ay madaling burahin ng isang maganang kasinungalingan. Muli kong tiningnan ang pinto ng aking silid. Umaasa pa rin ako na babalik si Kale. Natitingnan niya ang aking mga sugat ng mas malalim at makikita niya ang katotohanan sa likod ng mga benda. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang tunog ng pag-alis ng kanyang sasakyan. Palayo sa akin. Palayo sa katotohanan. Huwag ka nang lalapit sa mga anak ko kailanman, Ray. Ang mga huling salita ni Cale ay tila isang hatol ng kamatayan na mas masakit pa sa anumang apoy. Isinandal ko ang aking ulo sa unan. Ang aking mga mata ay nakapako sa puting kisame. Doon, sa gitna ng kalungkutan, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab sa loob ng aking puso. Hindi ito ang apoy na sumusunog, kundi ang apoy na nagpapatigas sa bakal. Kung ang hitsura ko ang basehan ng kanilang paghuhusga, kung ang aking katahimikan ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan para apakan ako, kung gayon, tatanggapin ko ang pagiging halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang magiging halimaw na maglalantad sa lahat ng kanilang baho. Wala ka nang babalikang trabaho, Ray. Itinapon ko na ang mga basahan mong gamit sa basura kung saan ka nararapat. Huwag mo nang asahang makakatapak ka pa sa mansyon ng mga Ashford. Ang mga salitang yon ni Genevieve ay tila mga linta na sumisipsip sa natitira kong lakas. Nakatayo siya sa paanan ng aking kama. Suot ang isang mamahaling salamin sa mata na tila pananggalang niya laban sa kapangitan ng aking mga sugat. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pirasong papel, ang aking huling sahod, na inilapag niya sa ibabaw ng lamesa ng may pandidiri. Na tila ba baka mahawa siya ng kung anong sakit kung hahawakan niya ang anumang malapapit sa akin.
Nanginig ang aking mga labi. Sinubukan kong abutin ang baso ng tubig sa tabi ko, ngunit ang bawat galaw ng aking balikat ay tila pagpunit sa aking laman. Ang hapdi ay gumagapang mula sa aking likuran patungo sa aking leeg, isang paalala ng gabing ibinigay ko ang lahat. Ang tanging alaala na hawak ko na lang ay ang isang maliit na drawing na ginawa ni Kara para sa akin bago ang sunog, na ngayon ay malamang na naging abo na rin kasama ng aking mga pangarap. Isang pirasong papel. Ito lang ba ang halaga ng buhay ko para sa inyo? Ang bulong ko, ang boses ko, ay tila tuyong dahon na nililipad ng hangin. Masyado ka pang swerte na binayaran ka ni Kale pagkatapos ng pinsalang ginawa mo sa bahay namin. Iritableng sagot ni Genevieve bago siya tumalikod at lumabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyong bumabaon sa aking bungo. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malamig at maputing katahimikan ng ospital. Ang bawat patak ng swero sa bote ay tila binibilang ang bawat segundong lumilipas sa aking pag-iisa. Sa kabilang dako ng lungsod, alam kong naroon ang kambal. Nararamdaman ko ang kanilang paghahanap sa akin. Naririnig ko sa aking isipan ang kanilang mga iyak na walang ibang makakapagpatahan kundi ang aking mga awit. Ngunit dito, sa loob ng 4 na sulok na ito, ako ay isang bilanggo ng sarili kong sakripisyo. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Akala ko ay bumalik si Genevieve para muling mang-insulto, ngunit ang nakita ko ay isang matandang babae na may marangal na tindig, si Lola Esmeralda, ang ina ni Kale, ang babaeng bihirang magsalita, ngunit ang bawat tingin ay tila nakakabasa ng kaluluwa. Lola, ang mahinang tawag ko, pilit na bumabangon sa kabila ng sakit. Huwag kang gumalaw, iha. Ang malumanay ngunit seryosong utos niya. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi pandidiri ang nakita ko sa mga mata ng isang tao. May lungkot doon at isang uri ng pagtatanong. Tiningnan niya ang mga benda sa aking likuran, ang mga bahaging nasunog dahil sa pagprotekta ko sa kanyang mga apo. Sabi ni Genevieve, tumakbo ka raw palabas at iniwan ang mga bata. Panimula ni Lola Esmeralda habang hinahaplos ang aking nanginginig na kamay. Ngunit ang isang taong tumatakbo palayo sa apoy ay hindi masusunog ang likod ng ganito kalala. Ang mga sugat mo ay sugat ng isang taong naging kalasag. Sa sandaling iyon, ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyang bumuhos. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa wakas, may isang taong nakakita sa katotohanan sa likod ng mga benda. Ang kanyang haplos ay tila isang balsamo sa aking nagdurugong puso. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Tanong ko sa gitna ng aking paghikbi. Dahil ang kambal, hindi sila kumakain simulan nang mangyari ang sunog, malungkot na pahayag ni Lola. Tinatawag nila ang pangalan mo, Ray. At sa bawat pagkakataon na lalapit si Genevieve sa kanila, nakikita ko ang takot sa kanilang mga mata. Isang takot na hindi dapat nararamdaman ng isang anak para sa kanyang ina. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking gulugod. Ang mga bata, nagdurusa sila at wala akong magawa. Ang aking kawalan ng kapangyarihan ay mas masakit pa kaysa sa anumang paso ng apoy. Kailangan mong magpalakas, Ray. Dugtong ni Lola Esmeralda, ang kanyang boses ay naging mas matigas. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kawalang pag-asa. May kung anong hindi tama sa kwento ni Genevieve at tinitiyak ko sa iyo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Nang umalis si Lola Esmeralda, iniwan niya sa akin ang isang maliit na pag-asa, isang maliit na liwanag sa gitna ng madilim na pasilyo ng aking buhay. Ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Si Genevieve ay may pera, kagandahan, at ang tiwala ni Cal. Samantalang ako ay isang yaya lamang na may mukhang tila isang mapait na paalala ng trahedya. Sa gabing iyon, habang nakatingin ako sa labas ng bintana,
kung saan nagkikislapan ang mga bituin, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan. Sa dinami-dami ng pagmamahal na ibinigay ko, sapat na ba ang isang saksi para mabawi ko ang lahat? O sadyang itinadhana na ang mga tulad kong basahan ay mananatiling nakabaon sa limot, habang ang mga mapagpanggap ay nagpapakasasa sa liwanag? Narinig ko ang mahinang pagtunog ng telepono sa labas ng aking silid, ang boses ng nurse na may kausap. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bawat tunog sa ospital na ito ay tila nagbababala sa akin. Isang malakas na paglagapak ng kung anong bagay ang narinig ko mula sa dulo ng pasilyo, kasunod ng isang pamilyar na boses na sumisigaw ng pangalan ko. I just can't deal with the stress right now, Kale. Ang baho pa rin ng usok sa buhok ko. I need to go to the spa. Tapos may late dinner ako with my friends para makapag-unwind. Ako ang muntik mawalan ng mga anak. I deserve a break. Ang boses ni Genevieve ay tila yelo na dumampi sa nakakapasong kaisipan ni Kale. Nakatayo siya sa gilid ng pinto ng kanilang pansamantalang silid habang pinapanood ang kanyang asawa na nag-i-spray ng mamahaling pabango. Pilit na tinatakpan ang anumang alaalang naiwan ng trahedya. Wala man lang bakas ng puyat o pag-aalala sa maganda nitong mukha. Ang kanyang suot ay isang eleganteng pulang bestida na sadyang inilaan para sa mga kasiyahan, isang malaking kabalintunaan sa katotohanang muntik ng maging abo ang kanilang pamilya. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Kaylee. Genevieve, nasa kabilang kwarto ang kambal. Hindi pa rin sila nakakatulog ng maayos. Baka pwede mo munang ipagpaliban ang dinner mo at tabihan sila ngayong gabi. Inirapan lamang siya ni Genevieve habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. May mga bagong yaya na tayo, Kyle. Sila na ang bahala roon. Bakit ba kailangan kong magpakabaliw sa pagbabantay kung kaya naman nating magbayad ng gagawa niyan para sa atin? I'm the victim here, remember? Na-trauma ako. Ang pag-alis ng kanyang asawa ay iniwan si Kale sa isang nakakabinging katahimikan. Ang halimuyak ng matapang na pabango ay naiwan sa hangin, ngunit imbes na magbigay ng ginhawa, ito ay nagdulot ng kakaibang pagduduwal sa kanyang sikmura. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pansamantalang nursery ng mga bata. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng malamig at madilim na silid. Walang halimuyak ng lavender, walang malambing na tinig na humuhuni ng oyayi. Nilapitan niya ang kama ng kambal. Mahigpit na nakahawak si Kara sa laylayan ng kumot. Ang kanyang maliit na mukha ay basa ng luha kahit nakapikit ang mga mata. Si Caleb naman ay maligalig na gumagalaw. Ang noo ay pinagpapawisan sa kabila ng lamig ng aircon. Yaya Ray. Ang mahinang ungol ni Caleb sa gitna ng kanyang panaginip. Ang boses ay basag at puno ng pangungulila. Mama Ray, init. Huwag mo kaming iwan. Parang may isang malamig na kamay na biglang sumakal sa puso ni Kale. Napatigil siya sa paghinga. Bakit hinahanap ng kanyang mga anak ang babaeng sinasabi ni Genevieve na nagpabaya sa kanila? Bakit sa halip na sumigaw sa takot, ang pangalan ni Ray ang nagsisilbing kanlungan nila sa kanilang mga bangungot? Hinaplos ni Kale ang noo ng kanyang anak. Ang dampi ng mainit na balat ni Caleb sa kanyang palad ay tila nagdala sa kanyang gunita pabalik sa isang maulan na gabi. 2 taon na ang nakalipas. Noon siya ang nakahiga sa kama, nilalagnat ng matindi at halos hindi makabangon dahil sa trangkaso. Naalala niya ang pamamaalam ni Genevieve. Suot ang isang magarbong damit. Sinasabing hindi nito pwedeng palampasin ang isang mahalagang charity gala dahil kailangan niya ng magandang publisidad. Naiwan siyang mag-isa, nanginginig sa ginaw, hanggang sa maramdaman niya ang pagdampi ng isang malamig na bimpo sa kanyang noo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata noon, nakita niya si Ray. Nakaupo ang hamak na yaya sa sahig sa tabi ng kanyang kama, matiyagang nagbabantay sa paglipas ng gabi. Ang amoy ng mainit na sabaw na may luya at manok ay pumuno sa silid.
Isang simpleng pagkaing nagbigay ng sapat na lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Walang pabango, walang magarbong damit. Ang tanging suot ni Ray ay ang kanyang simpleng uniforme at ang mga mata nito ay puno ng dalisay na pag-aalala. Isang uri ng pag-aalaga na hindi humihingi ng anumang kapalit. Si Ray ang nanatili hanggang bumaba ang kanyang lagnat, habang ang kanyang sariling asawa ay nagpapakasaya sa piling ng ibang tao. Nabalik lamang ang diwa ni Kale sa kasalukuyan ng biglang mapahagulgol si Kara. Binuhat niya ang kanyang anak, pilit na pinapatahan, ngunit ang pag-iyak ng bata ay tila may hinahanap na hindi maibigay ng sarili nitong ama. Sa sandaling iyon, ang binhi ng pag-aalinlangan na itinanim ng kanyang ina na si Lola Esmeralda ay nagsimulang umusbong. Paano kung tama ang kanyang ina? Paano kung ang mga peklat na nakita niya sa likod ni Ray ay hindi tanda ng pagiging duwag, kundi patunay ng isang sukdulang kabayanihan? Inihiga niya muli si Kara matapos itong kumalma at nagpa siyang lumabas ng silid upang kumuha ng mainit na gatas. Ngunit pagbaba niya sa sala at pagdaan malapit sa malalaking bintanang salamin ng hardin, napansin niya ang isang figura sa gitna ng dilim. Hindi pa pala umaalis si Genevieve. Nakatayo ang kanyang asawa sa pinakasulok ng hardin kung saan hindi abot ng ilaw ng mga poste. Bahagyang nakatago si Kale sa likod ng makapal na kurtina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. May kausap si Genevieve, isang lalaki. Pilit na pinatalas ni Kale ang kanyang pandinig sa kabila ng pag-ihip ng hangin sa mga dahon. Nakita niyang may iniabot na isang makapal na brown envelope si Genevieve sa lalaki. Ang mga galaw ng kanyang asawa ay puno ng pagmamadali at pag-iingat. Tila takot na may makakita sa kanila. Siguraduhin mong hindi magsasalita ang fire investigator. Make sure he sticks to the story na kandila ang pinagmulan ng apoy. At bilisan mo ang pag-transfer ng mga pondo habang tuliro pa si Cal sa nangyari sa mga bata. Ang mahinang ngunit malinaw na utos ni Genevieve na tinangay ng simoy ng gabi papunta sa kinatatayuan ni Kale. Naramdaman ni Kale ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang lalaking kausap ng kanyang asawa ay lumingon ng bahagya at nang tamaan ng liwanag ng buwan ang mukha nito, tila pinagsakluban ng langit at lupa. Si Cal. Iyon ay si Lucas. Ang kanyang pinakamalaking kalaban sa negosyo, ang taong matagal nang nagtatangkang pabagsakin ang imperyo ng mga Ashford. Unti-unting nanlambot ang mga tuhod ni Cale, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang mundong pinaniwalaan niya ay tila isang malaking entablado ng kasinungalingan at siya ang naging pinakabulag na manunood. Habang pinapanood niya ang palihim na pag-alis ni Lucas at ang pag-aayos ni Genevieve ng sarili nito na tila walang nangyari, isang nakakapasong katotohanan ang sumampal sa kanyang pagkatao. Itinapon niya ang kaisa-isang taong nagtaya ng buhay para sa kanyang mga anak upang protektahan ang mismong ahas na unti-unting lumalason sa kanyang pamilya. Paano niya babawiin ang mga salitang dumurog sa babaeng may pinakadalisay na puso? Isang linggo matapos akong palayasin ni Genevieve mula sa ospital nang walang dalang anuman kundi ang nipis ng aking suot na bata, isang tahimik na kanlungan ang naging bago kong mundo. Inilipat ako ni Lola Esmeralda sa isang lumang rest house ng mga Ashford sa labas ng syudad, isang lugar na lingid sa kaalaman ni Cal at Genevieve. Dito, ang amoy ng lumang kahoy na narra at ang halimuyak ng pinatuyong sampagita ay tila isang mainit na yakap sa aking lamig na kaluluwa. Ang kama ay malambot, ang mga kumot ay makapal, isang malaking kaibahan sa magaspang na banig at malamig na sahig ng ampunan na nakasanayan ko noon. Ngunit kahit nakabalot ako sa ginhawa, ang hapdi ng aking mga peklat sa likuran at ang sugat sa aking puso ay hindi madaling mapawi. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto, kasunod ng mahinang mga yabag ng sapatos
na tumutunog sa sahig na gawa sa tabla. Pumasok si Lola Esmeralda. May dalang isang maliit na tray na naglalaman ng mainit na tsa at bagong lutong pandesal. Ang singaw ng tsa ay pumuno sa silid, nagdadala ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kumain ka muna, Ray. Kailangan mong manumbalik ang iyong lakas. Malumanay na utos ni Lola Esmeralda habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng aking kama. Umupo siya sa silya, malapit sa akin. Tiningnan ko ang kanyang mga matang nakakita ng maraming henerasyon ng kasinungalingan at katotohanan. Hindi ko na kayang itago pa ang bigat sa aking dibdib. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting kumawala ang mga salitang matagal nang nakabilanggo sa aking lalamunan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tawag sa telepono na narinig ko sa pasilyo. Ang boses ni Lucas. Ang mga alahas na inuna ni Genevieve kaysa sa kanyang sariling mga anak. At ang pagkakakandado ng pinto ng nursery mula sa labas upang siguraduhing walang makakaligtas sa amin ng kambal. Ang bawat salitang binibitawan ko ay sinabayan ng mga luhang nag-uunahan sa pagpatak sa aking mga pisngi. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa paligid habang nakikinig si Lola Esmeralda. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng gulat, kundi isang namumuong galit na tila isang bulkang naghihintay ng tamang panahon para sumabog. I knew it. Mariing wika ni Lola Esmeralda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. I've always known that woman was a snake wearing expensive clothes. Hindi niya kailanman minahal si Kale o ang mga bata. Pera lang ang habol niya. Pero ang isakripisyo ang sarili niyang dugot laman para sa kayamanan. She crossed the line of no return. Dahan-dahan niyang inabot ang aking nanginginig na kamay. Ang kanyang palad ay mainit, nagbibigay ng isang uri ng kalinga na kailanman ay hindi ko naramdaman mula sa sarili kong ina na hindi ko nakilala. Tingnan mo ako, Ray. Utos niya ng may lambing. Ang mga peklat na yan, sa iyong katawan, ay hindi sumpa. Sila ang pinakamataas na medalya ng isang tunay na ina. Ibinuwis mo ang iyong buhay para sa pamilyang ito. Hindi ko hahayaang mabaon sa limot ang kabayanihan mo habang ang demonyong yun ay nagpapakasasa sa pawis ng aking anak. Ngunit ano ang magagawa natin, Lola? Tanong ko. Ang tinig ko ay puno ng kawalang pag-asa. Hawak ni Genevieve si Cal at ako. Ako ay isa lamang halimaw sa paningin niya. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ang kasamaan, Ija, ay madaling mag-iwan ng bakas dahil sa sobrang kumpiyansa. May mga mata ako sa loob ng mansyon. May mga mata ako sa labas. Kung akala ni Genevieve ay napagtagumpayan na niya ang laro, nagkakamali siya. Ang laro ay kapag sisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, tayo ang magbibigay ng mga baraha. Tila bumalik ang kanyang gunita ilang oras bago siya pumunta sa rest house na ito. Inutusan na niya ang kanyang pinakamatapat na tauhan upang sundan ang bawat galaw ni Genevieve at Lucas. Alam niyang may pagkukulang din ang kanyang anak na si Kale dahil sa pagiging bulag nito, kaya't nais niyang si Kale mismo ang makadiskubre ng laso na sumisira sa kanilang pamilya. Hindi niya pwedeng sabihin ng direkta kay Cal ang lahat dahil baka isipin nitong gawa-gawa lamang niya ito dahil sa paboritismo kay Ray. Kailangan ni Cale ng ebidensya na hindi maipagkakaila ng anumang pambibilog ni Genevieve. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pangako ni Lola Esmeralda bago siya umalis. Magpagaling ka, Ray. Dahil sa araw na bumagsak ang reyna ng mga ahas, gusto kong ikaw ang nakatayo upang saluhin ang mga batang nangungulila sa tunay nilang ina. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng nagtataasang pader ng kumpanya ng mga Ashford, nakaupo si Kayleigh sa kanyang malawak na opisina. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang matinding pagkalito na bumabalot sa kanyang isipan mula pa noong gabing makita niya si Genevieve sa hardin kasama si Lucas. Hindi siya makapag-focus sa mga dokumentong nasa kanyang harapan.
Ang mukha ng umiiyak na si Kara at ang pagtawag ni Caleb kay Ray ay patuloy na nag-e-echo sa kanyang utak, kasabay ng alaala ng mga mata ni Ray na puno ng sakit bago niya ito itaboy. Ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya, may dalang isang manipis na brown envelope. Walang pangalan ang nagpadala, walang anumang tatak. Tanging ang pangalan lang ni Kale ang nakasulat sa ibabaw gamit ang isang itim na tinta. Sir, may nag-iwan po nito sa front desk kanina. Strictly confidential daw po kaya idiniretso ko na sa inyo. Pahayag ng sekretarya bago ito mabilis na lumabas. Nakatitig si Kale sa envelope na tila ba isa itong bomba na anumang oras ay sasabog sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang selyo nito. Nang mahugot niya ang laman, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang hangin sa loob ng opisina ay biglang naging mabigat na pumipiga sa kanyang dibdib. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang malinaw na litrato. Isang litratong kuha sa isang pamilyar na sikat na hotel. Naroon si Genevieve, suot ang kanyang paboritong pulang bestida, mahigpit na nakikipaghalikan kay Lucas, ang kanyang pinakamalaking kalaban, sa labas ng isang private suite. Sa susunod na litrato, nakuhanan ang pag-aabot ni Genevieve ng isang pamilyar na envelope kay Lucas, ang mismong envelope na naglalaman ng mga titulo ng lupang ipinapahanap ni Kale matapos ang sunog. Sa ilalim ng mga litrato ay may isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng iisang nakasulat na pangungusap. Isang mensaheng nagpatayo ng mga balahibo ni Kale at nagpabagsak sa huling haligi ng kanyang pagtitiwala sa kanyang asawa. Ang apoy na muntik pumatay sa mga anak mo ay hindi nagmula sa kandila, kundi sa kasakiman ng babaeng katabi mo sa kama. Ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan ay tila nakikisimpatiya sa kalungkutang bumabalot sa aking puso. Nakahiga ako sa malambot na kama ng rest house. Sinusubukang ipahinga ang aking katawan na patuloy pa ring nilalabanan ang matinding lagnat dulot ng mga impeksyon sa aking sunog na balat. Ang hapdi sa aking likuran ay tila isang baga na ayaw mamatay, ngunit ang mga mamahaling gamot at pamahid na binili ni Lola Esmeralda ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Akala ko ay ligtas na ako rito. Akala ko ay may sapat na akong oras upang maghilom sa piling ng kapayapaan bago harapin ang panibagong bukas. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang winasak ng isang marahas na pagtulak sa pintuan ng aking silid. Ang malamig na hangin na may kasamang ambon ay mabilis na pumasok, kasunod ng isang figurang kailanman ay hindi ko inaasahang makikita sa lugar na ito. Si Genevieve, nakatayo siya sa hamba ng pinto. Suot ang isang itim na trench coat at mamahaling bota na walang pakialam na nag-iwan ng putik sa malinis na sahig na kahoy. Ang kanyang muka ay nakangisi, isang ngangiting kasing lamig ng hanging humahampas sa labas. Did you really think you could hide from me, Ray? Na kaya mong magtago sa palda ng matandang hukluban na yon nang hindi ko nalalaman? Ang mapanguyam niyang bungad habang naglalakad palapit sa aking kama. Ang bawat pagtapak ng kanyang bota sa sahig ay tila nagbabadya ng panibagong panganib. Matagal ko nang binabayaran ng isa sa mga driver ng biyanan ko. Wala kayong maitatago sa akin. Pinilit kong bumangon, kahit na ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng matalim na sakit sa aking mga nasunog na balat. Anong kailangan mo sa akin, Genevieve? Wala na akong kinuha mula sa inyo. Umalis na ako. Wala kang kinuha. Puno ng galit na kinuha ni Genevieve ang mga garapon ng mamahaling pamahid at mga bote ng gamot mula sa maliit na mesa. Ang kapal din naman ng mukha mong gamitin ang pera ng asawa ko para sa mga basurang ito. Ako ang asawa. Ako ang reyna. At wala kang karapatang magpakasa sa yaman na dapat ay sa akin lamang. Bago pa man ako makapagsalita, walang awang itinapon ni Genevieve ang lahat ng aking mga gamot sa labas ng bintana. Nakita ko kung paano nilamon ng putik at malakas na ulan
ang tanging pag-asa ko para maibsan ang aking pisikal na paghihirap. Ang aking mga luha ay mabilis na naglandas sa aking mga pisngi. Bakit mo ginagawa ito? Ibinuuwis ko ang buhay ko para sa mga anak mo. Ang humihigbi kong sumbat, ang aking boses ay basag dahil sa halo-halong galit at kawalang lakas. Lumapit siya sa akin, yumuko upang magpantay ang aming mga mukha. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nakakaduwal. Wala akong pakialam sa ginawa mo. And let me make this very clear to you, you pathetic loser. Gusto kong umalis ka rito, ngayon din. Maglakad ka sa ulan, magtago ka sa pinakamalayong butas na pwede mong pasukan. Dahil kung hindi, ipapadala ko ang kambal sa isang malupit na boarding school sa Europa, kung saan hindi sila aalagaan, kung saan malulumbay sila at makakalimutan ng lahat. At lahat ng iyon ay magiging kasalanan mo dahil sa pagmamatigas mo. Nanlamig ang buo kong pagkatao, ang mga bata. Sila ang aking kahinaan at alam na alam iyon ng demonyong nasa harap ko. Kung mananatili ako rito para protektahan ang sarili ko, ang mga inosenteng anghel na iniligtas ko mula sa apoy ang magbabayad ng halaga. Wala akong nagawa kundi ang dahan-dahang tumayo. Walang dalang payong, walang makapal na jacket, tanging ang manipis na bestidang suot ko lamang ang naging pananggalang ko. Marahas akong itinulak ni Genevieve palabas ng pinto at ang matinding pagtama ng malakas na ulan sa aking katawan ay tila libu-libong yelong karayom na tumutusok sa aking sariwang mga sugat. Mabulok ka sana sa kalsada. Ang huling sumpa ni Genevieve bago niya isinara ng malakas ang pinto ng rest house, iniiwan akong mag-isa sa gitna ng madilim at bumabagyong gabi. Nagsimula akong maglakad. Ang bawat hakbang sa maputik na kalsada ay isang matinding laban sa pagitan ng aking isip at ng aking nanghihinang katawan. Ang matinding lamig ng ulan ay nagiging apoy kapag dumadampi sa aking mga peklat. Nanginginig ang buo kong laman. Ang aking lagnat ay tila sinusunog ang aking utak. Ngunit patuloy akong humakbang palayo upang iligtas ang kambal sa panibagong pagpapahirap ng sarili nilang ina. Sa dinami-dami ng init na ibinigay ko sa pamilyang yon, bakit ang iginanti nila sa akin ay ang pinakamalamig na kamatayan sa gitna ng unos? Habang ang babaeng nagtaksil at nagtangkang pumatay sa kanyang mga anak, ay mainit na nakaupo sa loob ng isang komportableng silid, heto ako, gumagapang sa putik, itinuturing na basura na dapat lang itapon. Lumabo ang aking paningin. Ang kalsada ay tila umiikot at ang ingay ng ulan ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging ugong sa aking mga tainga. Hindi ko na kaya, bumigay ang aking mga tuhod at bumagsak ako sa matigas at basang semento malapit sa main gate patungo sa highway. Ang putik ay humalik sa aking pisngi, tila nag-iisang kaibigan na handang yumakap sa aking kaawa-awang kalagayan. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking diwa, naramdaman ko ang paghawi ng dilim. Isang nakakabulag na liwanag mula sa headlight ng isang sasakyan ang tumama sa aking nakabulagtag na katawan. Ang sasakyan ay huminto ng pabigla sa aking harapan. Mula sa pinto nito, isang pamilyar na boses ng lalaki ang sumigaw sa gitna ng paghampas ng ulan. Kasunod, ng mabibilis na yabag, napalapit sa akin sino ang dumating sa oras ng aking huling hininga. Sa gitna ng nagyayelong ulan at magaspang na putik, naramdaman ko ang pag-angat ng aking nanghihinang katawan. Isang pares ng malalakas na braso ang maingat na pumulupot sa aking bewang at balikat, tila takot na lalo pang masaktan ang aking mga nagdurugong sugat. Mula sa amoy ng basang lupa at umaalingasaw na aspalto, binalot ako ng pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango. Ang paboritong amoy ng lalaking matagal ko nang pinaglilingkuran. Right, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Ang nanginginig na bulong ni Kale, ang kanyang boses
na palaging malamig at puno ng awtoridad ay ngayon ay nababasag sa matinding pag-aalala at pagsisisi. Idinilat ko ng bahagya ang aking mga mata at nakita ko ang mukha ni Cal na basang-basa ng ulan, ang kanyang mga panga ay nakakuyom ng mahigpit. Ipinulupot niya sa aking nanginginig na katawan ang kanyang makapal at mainit na coat. Ang init na nagmumula sa kanyang dibdib ay tila isang himala na unti-unting nagtunaw sa yelong bumabalot sa aking kamalayan. Binuhat niya ako, papasok sa kanyang sasakyan at ang malambot na upuan nito at ang hanging nagmumula sa heater ay naging isang maliit na paraiso mula sa impyernong aking pinanggalingan. Kakale, ang mga bata, ang tanging naibulong ng aking mga tuyot na labi. Ang utak ko ay nakapako pa rin sa banta ni Genevieve. Shh! Ligtas sila, Ray. Nandito na ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Ang sagot niyang puno ng pait habang maingat niyang inaayos ang upuan ko. Ang susunod na namalayan ko ay ang paglapat ng aking katawan sa isang napakalambot na sofa. Ang hangin ay amoy lavender at pamilyar na kemikal na ginagamit sa paglilinis ng mararangyang bahay. Dinala ako ni Cale pabalik sa mismong mansyon ng mga Ashford. Pilit kong iminulat ang aking mga mata. Nahihilo man sa lagnat upang masaksihan ang isang eksenang kailanman ay hindi ko inakalang mangyayari. Nakatayo si Genevieve sa gitna ng malawak na sala. Suot ang isang manipis at mamahaling silk robe. Hawak ang isang baso ng red wine. Ang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi ay mabilis na naglaho at napalitan ng matinding gulat nang makita niya si Cal na akay-akay ang aking putikan at basang katawan. Anong ginagawa ng basurang yan dito, Kale? Matinis na sigaw ni Genevieve. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. I told you to keep her away from us. She's a monster. Muntik na niyang patayin ang mga anak natin. Maingat akong ibinaba ni Cale sa sofa at binalot ng isang makapal na kumot. Nang humarap siya sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, isang nakamamatay na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Matagal na akong bulag, Genevieve. Ang malamig na panimula ni Cal, ang bawat salita ay tila yelong tumutusok sa balat. Naniwala ako sa mga luha mo. Naniwala ako na isa kang mabuting ina. Pero ngayong gabi, tinapos mo na ang lahat ng kasinungalingan. Bumukas ang malaking pinto ng library at lumabas si Lola Esmeralda. May hawak na isang maliit na remote control. Walang anumang salitang binigkas ang matanda. Pinindot lamang niya ang isang buton na nagpabuhay sa malaking screen ng telebisyon sa gitna ng sala. Nanlaki ang mga mata ni Genevieve nang mag-umpisang tumakbo ang isang video. Ito ay ang kuha ng CCTV camera na nakatago sa dulo ng pasilyo ng ikalawang palapag. Ang mismong camera na inakala ni Genevieve na nasira noong gabi ng sunog. Ngunit lihim itong naipreserba at itinago ni Lola Esmeralda. Sa malinaw na video, nakita ng buong kasambahay at ni Cal ang katotohanan. Nakita nila si Genevieve na nagmamadaling lumabas mula sa nasusunog na kwarto. Bit-bit hindi ang kanyang mga anak, kundi ang isang malaking kahon ng mga alahas. Nakita nila kung paano niya sinadyang isara at ikandado ang pinto ng nursery mula sa labas habang umaapaw ang usok. At sa sumunod na tagpo, nakita nila ang aking pagtakbo patungo sa pinto. Ang pilit kong pagsira rito hanggang sa makapasok ako sa loob upang yakapin ang kambal bago bumagsak ang naglalagablab na kisame. Ang baso ng alak ay dumulas mula sa mga kamay ni Genevieve at nabasag sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat sa maputing alpombra, tila sariwang dugo. Fake yan. Edited yan ni Mama para siraan ako sa'yo, Kale. You know how much she hates me. Desperadang palusot ni Genevieve, pilit na lumalapit sa kanyang asawa upang kumapit sa braso nito. Ngunit marahas siyang iwinaksi ni Cale. Mula sa bulsa ng kanyang coat,
Hinugot ni Callie ang mga litratong natanggap niya kaninang hapon at walang awang isinaboy ito sa mukha ni Genevieve. Ang mga litrato ay naglipadan sa hangin at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Mga larawan ng kanyang pakikipaghalikan kay Lucas at ang palihim na pag-aabot ng mga dokumento ng pamilya. Pati ba iyan ay edited din, Genevieve? Pati ba ang pagbebenta mo sa kalaban ko ng mga titulo natin ay gawa-gawa lang? Ang mariing tanong ni Cal, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon na tila kulog. Ibinigay ko sa iyo ang mundo, pero pinili mong sunugin ang sarili nating mga anak para sa pera. Napaatras si Genevieve, ang kanyang mga labi ay nanginginig at wala nang makuhang salita. Ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyan ng nadurog, inilantad ang itim ng kanyang kaluluwa sa harap ng lahat. Sinubukan ni Lola Esmeralda na lumapit sa akin. Hinahaplos ang aking buhok at binubulungan ako ng mga salitang nagpapatahan sa aking mabilis na paghinga. Nakikita ko ang pagtatapos ng paghihirap, ngunit ang eksena sa harap ko ay hindi pa tapos. Tumingin si Kale sa babaeng minsan niyang minahal at ngayon ay labis niyang kinasusuklaman. Walang pag-ibig, walang awa, tanging purong pandidiri. Itinuro ni Kale ang malaking pintuan ng mansyon kung saan patuloy na humahampas ang malakas na bagyo sa labas. Wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Wala kang karapatang makita ang mga anak ko. Kung paano mo itinapon ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa pamilyang ito, sa gitna ng ulan, ganoon din ang gagawin ko sa iyo. Ang malamig at pinal na hatol ni Kale. Bumuntong hininga siya. Ang mga mata ay tila naging bato sa pagmamatigas, layas. Ang sikat ng araw na tumagos sa manipis na kurtina ay tila isang malambot na halik sa aking nagising na diwa. Nakahiga ako sa isang malawak at malambot na kama sa loob ng guest room ng mansyon. Wala na ang amoy ng usok, wala na ang lamig ng ulan. Ang tanging nalalanghap ko ay ang halimuyak ng lavender at ang amoy ng mainit na sabaw na nakapatong sa mesa. Ngunit bago pa man ako makabangon ng tuluyan, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang maliliit na anghel na matagal kong inasam na muling mayakap. Tumakbo sina Kara at Caleb patungo sa aking kama. Walang pag-aalinlangan, walang takot sa kanilang mga bata, at inosenteng mga mata nang makita nila ang mga makapal na benda at ang mapupulang peklat sa aking leeg at mga braso. Mahigpit nila akong niyakap. Ang kanilang maliliit na luha ay bumabasa sa aking balikat habang nakabaon ang kanilang mga mukha sa aking dibdib. Mama Ray, huwag mo na kaming iwan, ang humihikbing pakiusap ni Caleb. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pisikal na sakit ay tila naglaho. Sila ang aking gamot, ang aking tanging rason upang patuloy na huminga. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Matagal kong inakala na pandidiri ang isusukli ng mundo sa aking mga sugat, ngunit para sa kambal, ako pa rin ang kanilang ligtas na kanlungan. Mula sa hamba ng pinto, pumasok si Kale. Ang kanyang tindig ay malayo sa aroganteng bilyonaryo na nakasanayan kong makita. Ang kanyang mga mata ay may malalim na lungkot at matinding pagsisisi na hindi ko kailanman inasahang masisilayan. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa gilid ng kama. Inabot niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang marahang hinahaplos ang magaspang kong balat na hindi natakpan ng benda. Ang init ng kanyang palad ay tila pilit na tumutunaw sa yelong nakabalot sa aking tiwala. Ray, patawarin mo ako. Mula ngayon, hindi ka na aalis sa bahay na ito. Aalagaan kita. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo para gumaling ka. We will fix this together. Ang malumanay na pangako ni Kale, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo, ngunit sa halip na makaramdam ng tuwa, isang mabigat na ulap ng kaba ang bumalot sa aking puso. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay
mula sa kanyang hawak. Tiningnan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin ng malaking cabinet sa harap ng kama. Isang halimaw, isang babaeng sira ang mukha at puno ng nakakapasong marka ng nakaraan. Paano ako babagay sa mundong ito? Paano ako tatabi sa isang lalaking sanay sa kasakdalan habang ako ay isang sirang laruan na kinakawaan na lamang? Hindi mo kailangang gawin ito dahil lang sa awa o utang na loob. Ang mahinang sagot ko, pilit na iniiwas ang aking paningin dahil sa matinding hiya. Sira na ako. Hindi na ako ang dating Ray na nakilala ninyo. Look at me, Kale. Ayokong maging pabigat sa inyo. Ayokong pagtawanan kayo ng mga tao kapag nakita nilang ganito ang kasama ng mga bata. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, Ray. Mariing sagot ni Kale, ang isang patak ng luha ay mabilis na naglandas sa kanyang pisngi. Ang mga peklat mo ang nagligtas sa buhay ng mga anak ko. You are beautiful to us. Gusto kong maniwala. Gusto kong sumandal sa kanyang mga pangako. Ngunit ang lalim ng sugat sa aking pagkatao ay hindi mapapawi ng iilang matatamis na salita. Habang narito ako sa mansyong ito, palagi kong mararamdaman na ako ay isang biktima na kailangang iligtas. Nang sumapit ang gabi at mahimbing nang natutulog ang kambal sa aking tabi, dahan-dahan akong bumangon. Ang katahimikan ng mansyon ay tila nagtatanong kung bakit pinipili kong talikuran ang paraisong iniaalay sa akin matapos ang lahat ng unos, ngunit alam ng aking puso ang sagot. Hindi ko matatanggap ang pagmamahal na nag-ugat sa utang na loob at awa. Kailangan kong buuin ang sarili ko. Kailangan kong matutunang mahalin ang sarili kong mga peklat bago ko hayaang may ibang magmahal sa akin. Walang sino man ang makakapagpagaling sa aking kaluluwa, kundi ako lamang. Isinilid ko ang ilang pirasong damit sa isang maliit na bag. Sumulat ako ng isang maikling liham para kay Lola Esmeralda at sa kambal. Naglalaman ng aking walang hanggang pagmamahal. Sumulat din ako para kay Kel, isang pamamaalam na nagpapalaya sa kanya sa anumang obligasyon sa akin. Tinitigan ko ang maamong mukha ng mga bata sa huling pagkakataon, nag-iwan ng magaan na halik sa kanilang mga noo na naging dahilan ng pagpatak ng aking luha sa kanilang unan. Ang bawat hakbang ko palabas ng mansyon at pagtapak sa mga bato sa hardin ay tila pagbunot sa sarili kong puso, ngunit alam kong ito ang tamang landas. Sumikat ang araw habang nakaupo ako sa loob ng isang luma at maalikabok na bus patungo sa isang malayong probinsya sa tabing dagat. Naramdaman ko ang pagyanig ng sahig ng sasakyan, hudyat ng aming pag-alis. Sa pamamagitan ng bintana, tiningnan ko ang papalayo at nagtataasang gusali ng syudad na minsan kong naging tahanan. Sa kabilang dako ng lungsod, nakita ng aking isipan ang maaring mangyari. Sigurado akong natagpuan na ni Kale ang aking liham sa ibabaw ng walang lamang kama. At hindi nga ako nagkamali. Bago pa man tuluyang makalabas ang aming boss sa malawak na terminal, isang pamilyar na itim na sasakyan ang pabiglang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Kale, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo ay hindi maayos. Tumatakbo siya. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang aking mukha sa bawat bintana ng mga umaalis na sasakyan. Ray! Ang pangalan ko na pilit niyang isinisigaw, kahit na alam kong hindi ko na ito naririnig ng buo dahil sa ingay ng paligid. Gusto kong tumayo. Gusto kong katukin ang salamin at sabihing nandito ako. Ngunit mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao sa aking hita at hinayaan ang aking mga luhang maglandas. Umikot ang bus sa kanto patungo sa highway. Ang huling nakita ko ay si Kale na nakatayo sa gitna ng kalsada. Unti-unting lumalabo dahil sa distansya at usok ng mga sasakyan. Hawak ng mahigpit ang kapirasong papel na naglalaman ng aking pamamaalam. Magsisimula ako muli, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagdurog sa kaisa-isang pusong nagmamahal sa akin. 2 taon na ang lumipas simula
Nang talikuran ko ang naglalakihang mga gusali ng syudad upang yakapin ang payapang pamumuhay sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Dito, ang bawat umaga ay sinasalubong ng maalat at sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa karagatan. Wala nang amoy ng usok na nagpapaalala ng kamatayan. Wala nang pilit na pagpapabango para lamang itago ang mga nabubulok na kasinungalingan. Dito, ang pamumuhay ay simple, totoo, at malaya. Sa unang taon ko rito, binalot ko ang aking sarili sa mahahabang manggas at makakapal na bandana kahit na matindi ang sikat ng araw. Ganoon kalalim ang naging sugat ng aking pagkatao. Ang bawat tingin ng mga estranghero ay inaakala kong isang paghuhusga sa mga peklat na gumagapang mula sa aking leeg pababa sa aking likuran. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ang tahimik na pagtanggap ng mga tao sa bayang ito ay unti-unting nagpalusaw sa yelong bumabalot sa aking puso. Naging isang guro ako sa maliit na paaralan malapit sa dalampasigan. Ang pagtuturo sa mga bata ang naging pinakamabisang gamot sa aking kalungkutan. Sa bawat ngiti nila at sa bawat pagkamatuto, unti-unting napupunan ang malaking puwang na naiwan ni Kara at Caleb sa aking dibdib. Wala mang labis na yaman dito, naramdaman ko ang pagiging buo. Ako ay si Teacher Ray, isang babaeng may sariling halaga, may sariling paa na pinaninindigan, at hindi na isang hamak na anino lamang ng isang makapangyarihang pamilya. Isang hapon, habang nagtuturo ako ng sining sa ilalim ng malaking puno ng talisay, isang batang babae na nagngangalang Maya ang lumapit sa akin. Nakalimutan kong ayusin ang aking bandana, kaya't nakalantad ang malaking bahagi ng mapulang peklat sa aking leeg. Nakita ko ang pagtitig ng inosenteng bata sa aking balat. Automatikong umakyat ang aking kamay upang takpan ito. Ang lumang takot ay nagbabadyang bumalik. Ngunit bago ko pa man maitago ang aking sugat, hinawakan ni Maya ang aking kamay at dahan-dahang hinaplos ang aking peklat. Walang pandidiri sa kanyang mga mata, kundi isang busilak na pagkamangha. Teacher Ray, bakit po ganyan ang balat niyo? Parang alon na tumigas. Inosenteng tanong ng bata. Natigilan ako. Ang mga salitang kailanman ay hindi ko inasahang maririnig ay nagmula sa isang paslit. Tumingin ako sa kanyang mga mata at pagkatapos ay sa kalawakan ng karagatan sa aming harapan. Isang malalim at malayang paghinga ang kumawala sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, nagpasiya akong palayain ang aking sarili mula sa kulungan ng kahihiyan. Dahan-dahan kong tinanggal ang bandana sa aking leeg at hinayaan ang mainit na hangin na yakapin ang aking mga peklat. Hindi ito simpleng sugat, Maya. Malumanay kong paliwanag. Ang aking boses ay puno ng kapayapaan at pagmamalaki na matagal nang nawala. Ito ay isang medalya. Isang patunay na minsan may dalawang maliit na anghel na iniligtas si Teacher Ray mula sa isang napakalaking apoy. Ang peklat na ito ay ang marka ng pinakamatinding pagmamahal na kaya kong ibigay. Nakangiting tumango si Maya bago bumalik sa kanyang upuan upang ipagpatuloy ang pagpipinta. Napaluha ako, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait o awa sa sarili. Ito ay luha ng ganap na kalayaan. Ang salamin na dati ay iniiwasan ko dahil sa takot na makita ang isang halimaw. Ngayon ay hinaharap ko na ng may ngiti. Nakikita ko na ang isang mandirigma, isang inang hindi sumuko. Ang mga peklat ko ang nagbukod tangi sa akin. Sila ang nagbigay sa akin ng pinakamataas na uri ng ganda na hindi kailanman mabibili ng yaman o matatangay ng anumang sunog. Nang mag-uwian ang mga bata, naglakad-lakad ako mag-isa sa dalampasigan. Ang araw ay unti-unting nagpapaalam, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel na pintura sa kalangitan. Ang tuloy-tuloy na paghampas ng mga alon sa buhangin ay nag-iiwan ng isang payapang himig. Hinubad ko ang aking mga tsinelas at hinayaan ang malamig na tubig dagat
na humalik sa aking mga paa. Maganda na ang buhay ko. Natagpuan ko na ang pagpapatawad sa aking sarili. Ngunit sa paglubog ng araw, hindi ko maiwasang alalahanin ang mga taong naiwan ko sa kabilang panig ng mundo. Kumusta na kaya si Kale? Nakahanap na kaya siya ng babaeng mas nararapat sa kanyang estado? Kumusta na kaya ang kambal? Siguro ay malalaki na sila ngayon. Nakalimutan na kaya nila ang mga kanta at yakap ni Yaya Rai? Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinahayaan ang simoy ng dagat na tangayin ang aking pangungulila. Tanggap ko na marahil ay hanggang sa alaala na lamang ang lahat. Sapat na sa akin na naging bahagi ako ng pag-asa nila upang mabuhay. Haharap na sana ako pabalik sa aking maliit na kubo nang biglang mahinto ang pag-ikot ng aking mundo. Sa gitna ng musika ng karagatan at ihip ng hangin, isang tinig ang tumagos sa katahimikan ng hapon. Hindi ito galing sa aking isipan. Hindi ito isang ilusyon na gawa ng aking pangungulila. Mama Ray! Dalawang boses ng mga batang pilit na nakikipagpaligsahan sa ingay ng alon. Dahan-dahan akong lumingon, ang aking puso ay tila nakikipagkarera sa pagtibok. Sa hindi kalayuan, sa gitna ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw, dalawang pamilyar na maliit na figura, ang buong bilis na tumatakbo, patungo sa akin sa ibabaw ng buhangin. At sa likuran nila, nakatayo ang isang matangkad na lalaking hindi ko kailanman inasahang masisilayan muli sa buong buhay ko. Mama Ray! Ang tinig na iyon ay tila isang mainit na agos na dumaloy sa aking buong pagkatao. Sapat na upang patigilin ang pag-ikot ng mundo sa aking paligid. Ang malamyos na paghampas ng dagat sa dalampasigan ay naging isang malabong bulong na lamang habang pinapanood ko ang dalawang pamilyar na figura na humahangos patungo sa akin. Ang bawat pagtapak ng kanilang maliliit na paa sa basang buhangin ay tila mga pintig na bumubuhay sa aking pusong matagal nang nagpasiyang manahimik. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Napaluhod ako sa buhanginan at sinalubong ang mahigpit na yakap ni Kara, Caleb. Ang kanilang maliliit na bisig na pumulupot sa aking leeg ay ang kaisa-isang kadenang hindi ko kailanman gugustuhing makawala. Ang amoy ng kanilang buhok, isang halong amoy ng araw, pawis at ang pamilyar na baby powder na lagi kong ginagamit sa kanila noon ay nagdulot ng isang matinding pagsabog ng emosyon sa aking dibdib. Miss na miss ka po namin, Mama Ray. Sabi ni Papa, nagbakasyon ka lang daw pero bakit ang tagal? Ang humihikbing tanong ni Kara habang pinupunasan ko ang kanyang mga luha gamit ang aking nanginginig na mga daliri. Dito ka na po ba nakatira? Sasama ka na po ba sa amin pauwi? Dagdag ni Caleb, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na tila ba ang bawat sagot ko ay nakasalalay ang kanyang buong mundo. Dahan-dahan akong tumingala at doon ko nakita ang isang pares ng sapatos na tumigil sa harap ko. Ang aking paningin ay dahan-dahang umakyat hanggang sa magtagpo ang aming mga mata ni Kale. Hindi na siya ang makapangyarihan at malupit na Don Ashford na tumalikod sa akin noon. Ang kanyang mukha ay may mga linyang dulot ng puyat at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsusumamo na tila ba siya ang humihingi ng limos sa isang pulubi. Ray, ang mahina niyang sambit. Ang boses niya ay tila isang gasgas na plaka, puno ng emosyong hindi mahanapan ng sapat na salita. 2 years. 2 years akong hindi tumigil sa paghahanap sa'yo. Bawat terminal, bawat pantalan, bawat probinsya, pinuntahan ko. Umaasa na makikita ko ang babaeng kumuha ng kalahati ng buhay ko nang umalis siya. Tumayo ako nang dahan-dahan, pilit na inaayos ang aking sarili. Ang hangin ay humihip ng bahagya, tinatangay ang ilang hibla ng aking buhok at inilalantad ang peklat sa aking leeg na dati ay pilit kong itinatago. Sa pagkakataong ito, hindi ako yumuko. Hindi ko hinawakan ang aking bandana para magtago. Tumingin ako sa kanya ng diretso, taglay ang dignidad ng isang babaeng nabuo na ang sarili
mula sa sarili niyang mga abo. Bakit, Kale? Para saan pa ang lahat ng ito? Payapa na ang buhay ko rito. Ang mahinang tanong ko. Ang aking boses ay matatag sa kabila ng dambuhalang kaba sa loob ng aking dibdib. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat na para maramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Inabot niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang ngunit may dalang pamilyar na kalinga. Hindi ko binawi ang aking kamay. Hinayaan ko siyang hawakan ang mga daliri kong may mga marka rin ng hirap at pagsisikap. I didn't come here to drag you back to your old life, Ray. I came here to ask for a chance to be part of your new one. Ang malalim niyang paliwanag. The kids. They didn't just lose a nanny. They lost their heart. At ako, I lost the only truth I ever had in my life. Patawarin mo ako, Ray. Patawarin mo ako kung naging huli ang lahat. Bago ko naintindihan na ang kagandahan ay hindi nakikita sa makinis na balat, kundi sa lalim ng sakripisyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa peklat sa aking leeg. Walang pandidiri, walang pag-aalinlangan. Ang bawat haplos niya ay tila isang panata, isang tahimik na pagsamba sa sugat na naging tulay upang mabuhay ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw, tila sumasalamin sa lahat ng pagsisisi at pagmamahal na itinago niya sa loob ng 2 taon. You are not a monster, Ray. You are my queen. The real mother of my children. And if you let me, I want to spend the rest of my life making sure you never feel the need to hide these scars again. Isang kilig na hindi ko maipaliwanag ang gumising sa aking puso. Isang pakiramdam na akala ko ay wala na. Hindi ito dahil sa kanyang yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa pagkilala niya sa tunay kong pagkatao. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Hinahayaan ang aking sarili na muling maging marupok sa harap ng lalaking tanging naging kahinaan ko. Ang amoy ng kanyang balat na hinaluan ng alat ng dagat ay naging kaisa-isang tahanan na nais kong uwian. Nabalik lamang ang aming diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng telepono sa bulsa ni Kale. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo habang tinitingnan ng screen. Ang pangalan ng kanyang abogado sa syudad ang nakasulat doon. Excuse me, Ray? Kailangan ko lang itong sagutin. Wika niya bago humakbang ng bahagya palayo. Habang pinapanood ko ang kambal na masayang naglalaro sa buhanginan, nakita ko ang biglang pagbabago ng hitsura ni Kale. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, ang kanyang panga ay nag-igting, at ang kanyang mga kamay ay napakuyom ng mahigpit sa telepono. Nang bumalik siya sa aking harapan, ang liwanag ng pag-ibig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na babala. Anong nangyari, Cal? Ang kinakabahan kong tanong. It's Genevieve, ang malamig niyang sagot. Ang boses ay puno ng pait. Naghihirap na siya. Ubos na ang pera niya at iniwan na rin siya ni Lucas matapos siyang pagnakawan. At ngayon, she's desperate. She's threatening to make one last move para sirain tayo, Ray. At balak niyang gamitin ang huling alas na hawak niya laban sa pamilya Ashford. Nanlamig ang aking buong katawan. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay sapat na ang 2 taon para mamatay ang apoy ng kanyang galit. Ngunit tila may isang huling liyab pa na kailangang patayin bago namin tuluyang makuha ang kapayapaang inaasam namin. Ang bawat pagtapak ng aking mga sapatos sa makintab na sahig ng malawak na ballroom ay tila isang deklarasyon ng aking bagong pagkatao. Hindi na ako ang yaya na nakayuko sa gilid. Hindi na ako ang aninong madaling apakan at itapon sa dilim. Suot ko ang isang elegante at mahabang gown na kulay esmeralda na sadyang idinisenyo upang hindi itago ang peklat sa aking leeg at balikat. Sa halip na ikahiya, hinayaan ko itong maging bahagi ng aking kagandahan, isang maperlas na marka ng aking katapangan.
Ito ang gabi ng anibersaryo ng Ashford Foundation at ang lahat ng matatayog na tao sa lipunan ay narito. Kasama ko si Lola Esmeralda na nakahawak sa aking braso ng may pagmamalaki. Sa kabilang panig ko naman ay si Kale na bawat sandali ay sumusulyap sa akin nang may paghanga na tila ba ako ang pinakamahalagang hiyas sa loob ng silid na ito. Nabalik lamang ang aking diwa mula sa kaba nang marinig ko ang isang malakas na pagbukas ng pinto sa dulo ng hall. Isang babae ang pumasok, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suot na damit ay luma at may mga mantsa na ng dumi. Si Genevieve, malayong malayo na siya sa reynang dati, ay kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon habang nakatingin sa akin. Tingnan niyo siya! Ang pasigaw na boses ni Genevieve na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, dahilan upang huminto ang musika at ang tawanan ng mga bisita. Tingnan niyo ang babaeng ipinalit ni Kale sa akin. Isang halimaw. Isang yaya na may nakakadiring muka. Siya ang sumira sa pamilya ko. Siya ang nagnakaw ng asawa ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ngunit bago pa man ako makakilos, naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Kale sa aking baywang. Hindi siya natinag. Sa halip, tumingin siya kay Genevieve nang may purong pandidiri at awa. Ang tanging sumira sa pamilya natin, Genevieve, ay ang sarili mong kasakiman. Ang mariing tugon ni Kale, ang boses niya ay seryoso at punong-puno ng awtoridad na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Ang babaeng tinatawag mong halimaw ang siyang nagligtas sa mga anak ko habang ikaw ay abala sa pagtakas, dala ang iyong mga alahas. Ang mga peklat na hinahamak mo ay ang mga medalya ng kanyang pag-ibig. Isang bagay na kailanman ay hindi mo natutunang ibigay. Lumapit ako ng isang hakbang kay Genevieve. Sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Ang bawat pangungutya niya ay tila mga palasong hindi na tumatagos sa aking balat. Tapos na ang pananakot mo, Genevieve. Ang malumanay kong wika, ang boses ko ay matatag at puno ng dignidad. Ang 2 taon na ginugol ko sa malayo ay nagturo sa akin na ang tunay na kagandahan ay hindi nabubura ng apoy. Ibinigay ko ang lahat para sa kambal dahil mahal ko sila, hindi dahil sa posisyon mo. Ikaw ang nagtapon sa pagkakataong maging ina at ngayon, wala ka nang babalikan. Isang malakas na pagtawa na puno ng pait ang kumawala kay Genevieve, ngunit agad itong naputol nang pumasok ang 2 pulis sa loob ng ballroom. Lumapit sila sa kanya at mabilis na pinalibutan ang nanginginig niyang katawan. Genevieve Ashford, nasa ilalim ka ng pag-aresto para sa kasong arson at attempted murder, batay sa mga ebidensyang isinumite ni Ginoong Cale Ashford at ng mga fire investigators. Ang seryosong pahayag ng opisyal. Napanood ko ang pagbagsak ng huling piraso ng kanyang kayabangan. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga sigaw ay iont-unting humihina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang lahat ng mga bisita ay tumingin sa akin, hindi nang may pandidiri, kundi nang may paggalang at pagkilala. Lumapit si Lola Esmeralda at kinuha ang mikropono sa entablado. Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyong lahat ang tunay na haligi ng pamilya Ashford. Ang babaeng hindi lang nagligtas ng aming mga apo, kundi nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng katapatan. Ray, ang bagong donya ng mansyon na ito. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi sa hiya at kagalakan. Tumingin ako kay Cal at nakita ko sa kanyang mga mata ang pangakong hindi na niya ako muling bibitawan. Hinalikan niya ang aking kamay sa harap ng lahat, isang selyo ng aming bagong simula. Welcome home, my queen. Ang bulong niya na tila musika sa aking pandinig. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang masayang sigaw ni Nakara at Caleb
na tumatakbo patungo sa amin. Suot ang kanilang mga maliliit na tuxedos at gowns. Binuhat ko sila at sa gitna ng marangyang ballroom, naramdaman ko ang ganap na tagumpay. Hindi dahil sa yaman o sa titulong ibinigay sa akin, kundi dahil sa wakas, ang yaya na inakala nilang basahan ay nakatayo na ngayon bilang kaisa-isang reyna ng isang tahanang binuo ng tunay na pagmamahal. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang tingin mula sa dulo ng pasilyo. Isang pamilyar na anino ang tila nagmamasid. Isang taong hindi ko inaasahang narito. Sino ang huling bisitang ito na tila may dala pang lihim na hindi pa nabubunyag? Katkagum, ang halimuyak ng mga namumukadkad na rosas at hiyas ng gabi ay dahan-dahang humahalimuyak sa malawak na hardin ng mga Ashford. Wala na ang masangsang na amoy ng usok na dati, ay tila nakabaon sa aking mga baga. Ang bawat hininga ko ngayon ay puno ng tamis ng kalayaan at kapayapaan. Pinanood ko mula sa beranda ang papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay ginto at rosas sa kalangitan, isang tanawing tila ipininta para lamang sa hapong ito. Naririnig ko ang masayang tawanan ni Kara at Caleb mula sa damuhan. Hindi na sila ang mga batang laging natatakot sa sarili nilang anino. Ngayon, sila ay malalakas, masayahin at puno ng buhay. Kasama nilang naglalaro ang isang maliit na batang lalaki, si Gabriel, ang unang batang kinupkop ng itinatag kong pundasyon para sa mga ulila, ang sinag ng pag-asa. Ang misteryosong figura na nakita ko noong gabing iyon sa ballroom ay walang iba kundi ang abogado ni Don Ashford, ang matandang kumupkop sa akin noon. Dala niya ang isang huling liham at ang katotohanang matagal nang itinatago. Na bago pa man mamatay ang matanda, ginawa na niya akong legal na tagapagmana ng isang bahagi ng kanyang kayamanan dahil sa aking katapatan. Hindi ko na kailangan ng pera ni Kale para magtagumpay. Ginamit ko ang sarili kong yaman upang itayo ang pundasyong ito, upang masiguro na wala ng batang manginginig sa gutom o takot tulad ng naranasan ko noon. Naramdaman ko ang paglapat ng isang mainit na jacket sa aking mga balikat, kasunod ng pagyakap ng isang pares ng malalakas na braso mula sa aking likuran. Si Kale. Inihilig ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Dinaramdam ang bawat tibok ng kanyang puso na tila nagsasabing narito siya at hindi na muling lalayo. Malamig na ang hangin, Ray. Baka mapagod ka sa kakatitig sa kanila. Ang malambing niyang bulong. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig na mas matatag pa sa anumang bagyong aming hinarap. Hindi ako napapagod, Kale, ang makita silang ganito. Ito ang pinapangarap ko nung bata pa ako sa ampunan. Ang magkaroon ng pamilyang hindi ka iiwan, gaano man kahirap ang sitwasyon. Ang sagot ko, habang hinahaplos ang kanyang mga kamay na nakapulupot sa akin. Dahan-dahan niyang hinarap ang aking katawan sa kanya. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga ilaw sa hardin, tinitigan niya ang aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit sa peklat sa aking leeg, na tila ba ito ang pinakamahalagang bahagi ng aking pagkatao. Sa loob ng 2 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, hindi niya kailanman pinaramdam sa akin na ako ay kulang o sira. Sa bawat haplos niya, nararamdaman ko ang aking muling pagkabuhay. Balita ko, wala nang balak lumabas ng selda si Genevieve. Ang balitang nabaliw na siya sa loob ay mabilis na kumalat. Wala na siyang kahit sino, Ray. Ang kasakiman niya ang naging sarili niyang bilangguan. Wika ni Kale, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang payapang pagtanggap sa katarungang ibinigay ng tadhana. Tumango ako ng bahagya. Hindi ko na nararamdaman ng pait para sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay para sa kanya, kundi para sa sarili kong katahimikan. Inakay ako ni Kale patungo sa gitna ng hardin, kung saan naghihintay ang mga bata. Naramdaman ko ang pagdampi ng malambot na damo sa aking mga paa, ang init ng kamay ni Cal.
at ang masigabong yakap ng 3 batang itinuturing kong sariling dugo at laman. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na tagumpay. Ang pagiging ina ay hindi nagsisimula sa sinapupunan, kundi sa lalim ng sugat na handa mong tiisin para sa kaligtasan ng iba. Ang mga peklat ko ay hindi na mga tanda ng kapangitan. Sila ang aking mga mapa patungo sa tunay na kaligayahan. Isang yaya na inakala nilang basahan, ngayon ay nakatayo bilang matatag na pundasyon ng isang tahanang hindi na muling magigiba ng anumang liyab. Pinasalamatan ko ang langit sa bawat pasakit na aking dinaanan. Dahil kung hindi dahil sa apoy, hindi ko matatagpuan ang gintong nasa loob ng aking puso. Habang nakatingala ako sa mga bituin, alam ko sa wakas na natagpuan ko na ang aking walang hanggang silong, isang silong na hindi gawa sa bato o semento, kundi sa pagmamahal na dumaan sa apoy at nanatiling dalisay.